Real farm daw, huwag troll farms. Ayon sa dating senador na si Kiko Pangilinan, sa halip na troll farms ang pinopondohan, dapat rice, vegetable at coconut farms ang tinututukan. Wow, ang ganda pakinggan ano? Pero teka lang, bakit ako biglang naging biktima ng matinding attack ng maraming troll farms noong ika-15 ng Abril? Utak mo puro script. Di ka tunay na boses ng bayan. Boses ka ng kung sino ang nagbabayad. Ito po ang nangyari. Binatikos ko si Kiko Pangilinan at tinag ko siya sa post ko dahil sa pagiging anti-constitutional reform niya at bigla na lang akong inattack ng sobrang daming trolls. Nag-second post ako tungkol sa attack na ginawa sa akin pero inattack ulit ako ng sobrang daming trolls galing sa mga troll farm sa sobrang maikling panahon. Pinayuhan ko ang aking mga followers ng payong ito. Huwag na huwag ninyong iboboto itong sobrang anti-constitutional reform na kandidatong ito. Ano guys? May idea kayo sa anong nangyari? Ayaw daw sa troll farms? Real farms lang daw ha? Orion Perez is the Philippines' leading expert in constitutional reform, known for his sharp insights and engaging storytelling. His news approach combines thorough research with a unique conversational style that draws viewers in, bringing both authority and approachability to his anchor role. A polyglot and polymath, Orion was the standout grand finalist on Battle of the Brains Season 1. As a longtime OFW in Singapore, he worked as an IT project manager and tech consultant, gaining deep insights into how countries like Singapore achieved success. His expertise in root cause analysis honed through his IT career continues to inform his views. Orion is also the principal co-founder of the Correct movement, advocating for much-needed reforms in the country. Hey there guys, Orion here. I wanted to thank you all for watching and sharing our videos here at PGMN. Now, we noticed that around 85% of all our viewers are not yet subscribed. So please help us out. We need you guys to subscribe to all our channels, like, follow, subscribe, and do whatever you can to really share our videos and make people know more about the PGMN universe. Thank you very much. Real farm daw, huwag troll farms. Ayon sa dating senador na si Kiko Pangilinan, doon sa isa niyang tweet sa X noong ika-12 ng Abril, sa halip na troll farms ang pinopondohan, dapat rice, vegetable at coconut farms ang tinututukan. Wow, ang ganda pakinggan ano? Pero teka lang, bakit ako biglang naging biktima ng matinding attack ng maraming troll farms noong ika-15 ng Abril? Utak mo puro script. Di ka tunay na boses ng bayan. Boses ka ng kung sino ang nagbabayad. Ito po ang nangyari. Noong April 15, mga alas 8:30 ng umaga, nag-post ako sa Facebook ng aking personal na opinyon at tinag ko rin mismo ang Facebook profile ni Kiko Pangilinan at pinayuhan ko ang aking mga followers na ang karamihan ay mga pro-constitutional reform advocates tulad ko ng payong ito. Huwag na huwag ninyong iboboto itong sobrang anti-constitutional reform na kandidatong ito. Ito yung kontra ng kontra sa constitutional reforms tapos ang basis niya sa pagkontra niya ay laging fake news at wrong information. Noong 2010, kumontra siya sa panukalang magbago ng form of government patungo sa pagkakaroon ng parliamentary system at sinabi niya na ang Australia raw ay binabalak maging presidential system kasi sawa na raw sila sa parliamentary system. Fake news yan na ikinalat ni dating Senador Kiko Pangilinan kasi walang katotohanan sa sinasabi niyang gusto raw ng mga Australiano na maging presidential system. Instead, ang katotohanan sa Australia ay mayroong movement na kung saan ay isinusulong ng maraming Australiano na imbes na panatiliin ang hari o reyna o monarkiya ng Gran Bretanya bilang hari o reyna ng Australia ay magkakaroon na lang sila ng seremonyal na pangulo na ipapa-appoint ng parlamento at di raw ito nalalayo sa ano na ang nangyayari ngayon kapag sila ay nagkakaroon ng bagong Governor General bilang representante ng hari o reyna ng Gran Bretanya na sa ngayon ay siya ring hari o reyna ng Australia. Sa ipinapanukala bilang pagbabagong yan ay di naman magbabago ang form of government ng Australia.
Mananatili pa rin ang parliamentary system, pero ang mangyayari lang ay imbis na hari o reyna na nakatira sa Buckingham Palace o Windsor Castle sa Inglaterra ang mananatiling official head of state ng Australia, appointed ceremonial president na lang na Australiano ang magiging head of state ng Australia at doon siya sa Canberra titira. Ito ang tinatawag na Australian Republic Movement. From constitutional monarchy to republic ang pinaglalaban nila. Pero parliamentary system pa rin ang gagamitin. Hindi yung sinasabi ni Kiko Pangilinan na magpe-presidential system daw ang Australia. Tapos noong panahon ni PRRD, bilang Senate Committee Chairman on Constitutional Amendments, inupuan lang ni Kiko Pangilinan ang mga panukalang ayusin ang mga problema ng 1987 Constitution. E noong 2008, kasama naman pala itong si Kiko Pangilinan na pumirma sa Pro-Federalism Resolution na isinusulong ng dipuntong dating senador na si Aquilino Nene Pimentel. Tapos, noong panahon ni PRRD, kontrang-kontra si Kiko Pangilinan sa pagsulong ng federalism at iba pang constitutional reforms. Para sa inyo as Chairman ng Committee on Constitutional Amendments, yun na ba yung status dito sa Senate ng Chacha? It is on life support. At yung kampanya parang brain dead. Kung merong mang charter change na dapat asikasuhin, hintayin na yung susunod. Ipaubaya na sa kanila dahil ilang buwan na lang magbabago na yung number of senators, magbabago na yung number of... Lahat ng congressman will go through their own respective re-elections. It will be a different Congress. Anyari? Akala ko ba pro-federalism siya noong 2008? Pagka nag-umpisa ang charter change debates, hindi pa pwedeng malimita yan. Anything goes na yan. Hindi pa pwedeng sabihan ng kahit sino, kung senador man o congressman man o member ng CONCON na wag kayong gumawa ng ibang mungkahe. Economic provisions lang. Walang pwedeng tumigil sa kahit na sino na magdagdag ng iba pa sa agenda ng Chacha. Grabe. Dati nang kinakailangan ang mga reformang ito, tapos hinaharang niya. Fake news pa ang basehan ng pagkontra niya sa mga reforma. Huwag niyong bibigyan ng pagkakataong makabalik sa Senado itong si Francis Kiko Pangilinan. Yan ang post ko noong alas 8:30 ng umaga ng Martes, 15 ng Abril. Sa loob ng 5 oras, marami sa mga followers ko ang nag-react at sumang-ayon sa mga sinabi ko. Sa iilang oras lamang, nasa 300 plus at umabot sa mga 500 plus shares ang post na ito. Pero mga alas 9:30 ng gabi ay biglang inattack ang comment section ng post kong ito ng more than 1,000 negative comments. At dahil sa sobrang ikli ng oras at halos pare-pareho ang mga punto ng mga ito, nahalata ko na tinamaan ako ng iilang troll farms. Bakit plural? Bakit troll farms at hindi lang isang troll farm? Kasi iba-iba ang estilo nila. May mga sopistikadong mga comments na mukhang tunay na tao ang nagsulat at mukhang binigyan lang sila ng bullet point outline na i-comment nila sa sarili nilang estilo ng pagkasabi. May iilan na ang approach nila ay depensahan nila si Kiko Pangilinan. At may iilan na ang approach nila ay siraan nila ang pagkatao ko. Marami dyan ay mukhang tunay na tao ang nagsulat. At mahahalata mo na may mga trolls na puro mga magaganda at sexy o gwapo ang mga profile pic. Tapos may iilan dyan na 19 lang ang mga kaibigan, 5 lang ang mga kaibigan, may iba dyan lock profile pa. Pero meron ding cheap trolls na walang ibang ginawa kundi mag-copy-paste. Tulad nitong isang comment na paulit-ulit nilang kino-comment sa comment section ko. Utak mo, puro script. Di ka tunay na boses ng bayan. Boses ka ng kung sinong nagbabayad. Teka, sinabi ko ba na ako ay boses ng bayan? Isang munting long-time OFW lang ako na may natutunan noong ako ay nakatira sa Singapore at nakapag-travel sa maraming ibang mga bansa. Alam ng marami dyan na mahilig akong magbasa at mag-research. At dahil sa mga nalalaman ko, meron akong mga rekomendasyon at pinapanukalang mga solusyon. Yun lang naman. Kaya ako pinaglalaban itong constitutional reform na lagi kong paulit-ulit na pinag-uusapan. Ngayon, nag-post ako ng pangalawang post noong 12:55 AM ng madaling araw ng April 16 na kung saan ay pinuntirya ko ang pag-attack sa akin ng iilang mga trolls galing sa mga troll farms. At ganun din ang nangyari. Sa loob ng 30 minutos ay pinaulanan na naman ako ulit ng 1,000 plus na mga comments na naninira sa akin at halatang galing sa troll farms ang mga comments na yan.
Wala akong sinasabi kung sino ang may-ari ng troll farms na yan. Wala akong sinasabi kung sino ang nagbayad sa mga troll farms na yan. Pero simple lang ang pangyayari. Binatikos ko si Kiko Pangilinan at tinag ko siya sa post ko dahil sa pagiging anti-constitutional reform niya at bigla na lang akong inatak ng sobrang daming trolls galing sa mga troll farm in a span of 30 minutes to 1 hour. Nag-second post ako tungkol sa attack na ginawa sa akin pero inatak ulit ako ng sobrang daming trolls galing sa mga troll farm sa sobrang maikling panahon. Napuwersa tuloy akong i-restrict ang pag-post sa profile ko para lang sa mga kaibigan at mga kaibigan ng mga kaibigan para matigil ang troll farm attacks na dinanas ko. Ano guys? May idea kayo sa anong nangyari? Ayaw daw sa troll farms? Real farms lang daw ha? Mag-ingat sa troll farms mga kaibigan at mga kababayan. Ako po si Orion Perez Dumdum para sa PGMN.